Hey, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa ating anime recaps. Ituloy natin yung ating episode number 9. So, nung nakarang episode nga natin, kinailangan ng lahat ng members na pumunta sa altar o magic circle. Ito ay para ma-activate ang sunod na task na kailangan nilang gawin. Pagkalapit nila sa altar ay nagkaroon ng anim na apoy na pula, ang kulay corresponding sa bawat member ng ating grupo. Pero ang kasunod naman na pangyayari ay nagkaroon naman ng apoy na kulay blue sa palibot ng ating mga circle. Siyempre, nagulat yung ating mga bida. Ito pala, corresponding din sa dami ng mga estatwa na nakapaligid sa kanila. Nag-activate na nga ang pinakahuling pwedeng maganap dito sa episode number 9 natin na to, mga idol. Dito nga sa episode din natin nito, makikita natin na nagsisilapitan ang mga estatwa na may mga dalang armas papunta dito sa ating mga bida na nasa harapan ngayon ng ating Magic Circle. Siyempre, kabado na naman ang mga members natin kasi sigurado nga naman meron na namang madidisgrasya sa kanila. Noong mga huling episode nga natin, di ba, sinabol sila ng ating higanting estatwa, binugan sila ng mga laser at inapakan sila. So maraming mga members ng grupo natin ang namatay. Habang palapit ang mga estatwa na ito sa ating mga bida, may mga pagkakataon din na humihinto ng pakonti-konti ang mga estatwa sa kanilang paglalakad. Dahil perceptive nga talaga si Mr. Song Jinwoo, napansin niya na ang bawat estatwa na tinitignan nila ay kusang humihinto kapag malapit na sa kanila. Ibig sabihin, kapag nakatingin sila dito, humihinto sa paglapit ang ating mga estatwa. Binanggit kagad ito ni Mr. Song Jinwoo sa kanyang mga kasama na kailangan titigan ng bawat isa ang mga estatwa na ito para huminto sa paglapit sa kanila. Pero dahil sa lubang matatakotin si Miss Yohe, minsan napapapikit ito. Sinabihan na lang siya ni Mr. Song Jinwoo na tumingin siya dapat sa mga estatwa natin. Alam na din ito ni Mr. Kim kaya sumigaw na din siya sa iba pang mga hindi nakikinig. Sabi niya, isipin nyo na parang games ito ng mga bata. Hindi sila gagalaw hanggat nakatingin tayo sa kanila. May isa pang napansin si Mr. Song Jinwoo. Biglang namatay ang isang blue na flame. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Habang pinag-aaralan niya ito, napapasigaw pa din ang isa nilang kasamang babae sa sobrang takot na din siguro. Huli na para pigilan siya ni Mr. Song Jinwoo pero tumakbo kaagad ang babae sa bukas na pinto ng ating dungeon. Bigla namatay ang apoy corresponding sa babaeng hunter na to, ang kulay pula na apoy natin. Pero sa kabutihang palad, habang papalapit sa pinto ang babaeng hunter, hindi naman gumalaw ang estatwa na kanina lang ay humati kay Mr. Park. Tahimik na nakalabas ang babae. Nagulat yung ating mga bida. Nang makalabas na nga ang babae ay nagsara ng kaunti ang pinto ng ating dungeon. Nagkatinginan ang mga members at nakita nga ito ng lahat. Ibig sabihin, pwede na bang lumabas? Ngayon, pinag-aaralan ulit ni Mr. Song Jinwoo ang mga pangyayari na naganap na. Namamatay ang blue flame kapag may ilang minuto ang lumipas at ang kada red flame ay parehas ang bilang sa kanila. Nabawasan ang red flame nang umalis sa altar ang babaeng hunter. So balik tayo sa unang commandment dito sa Cartinon Temple. Ang una ay tungkol sa worshiping. Lulod sila at titigil sa pag-atake ang higanting estatwa. Ang pangalawa naman ay i-praise ang God. At ito ay nang pumunta sila sa mga estatwa na may mga instruments. Tumigil ito sa paggalaw yung ating higanting estatwa na magtunugan yung ating mga instruments. Trap lang ba sa ngayon ang mga red flames? Kasi nagsasara ito ng pakonti-konti habang lumalabas pa isa-isa ang mga members nila. False hope lang ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, magkuklose ang gate ulit ng dungeon kapag nawala na lahat ng ating red flame. Ang pangatlong rule ay prove thy faith. Ibig sabihin, tinitempt talaga sila na lumabas dahil bukas ang pinto ng gate. At ang pangatlong rule na ito ay para malaman kung sino ang may paniniwala sa kanila talaga. Habang nag-iisip pa si Mr. Song Jinwoo, yung mama naman na malapit na katabi niya ay natitempt ng lumabas talaga.
nanginginig pa nga ito. Kasi nga naman, nakakita siya ng chance. Meron na kasing isang nakalabas sa kanila. Akay-akay niya si Mr. Song Jinwoo pero bigla niyang binitawan at tumakbo nga ito sa bukas na pinto. Nakalabas naman ito ng buhay pero nagsara ulit ng konti ang gate ng ating dungeon. Napatingin si Mr. Kim at parang gusto na nga din niya lumabas. Pero sumigaw si Mr. Song Jinwoo at sabi niya, walang dapat umalis. Kailangan nating tumingin sa mga estatwa hanggang maubos ang oras ng mga ito at mamatay ang blue flame. Kapag may umalis pa sa kanila ay magkakaroon ng blind spot. Kailangan kasi nga nilang titigan ang mga ito para hindi gumalaw. Pinaliwanag din ni Mr. Song Jinwoo na ang blue flames nga ay parang isang timer. Kailangan na lang nilang magantay ng konti para matapos ito. Kaya lang natatakot pa din si Mr. Kim. Sabi niya, hindi nga niya akalain na ang pinakamahina na hunter na si Mr. Song Jinwoo ang magliligtas sa kanila. At utang nga din niya ang buhay niya kay Mr. Song Jinwoo. Pero pagpapaliwanag niya, ayaw pa niyang mamatay dahil may pamilya nga siya sa labas. Kaya kahit anong paliwanag ni Mr. Song Jinwoo, ay nakapagdesisyon na siyang lumabas din ng ating dungeon. Pagkatapos noon ay bigla na nga lang tumakbo palabas si Mr. Kim at namatay na naman ang isang red flame. Akala ni Mr. Kim siguro ay wala na talagang pag-asa pa pero hindi niya naisip na kailangan nandun siya para makasurvive silang lahat. At dahil dito, unti-unti ang nakakalapit sa mga natira sa dungeon yung ating mga estatwa na may armas. Makasurvive pa ba ang mga natitira na si Miss Johe, Mr. Song at Mr. Song Jinwoo? Makikita natin na nanlulumo si Mr. Song Jinwoo kasi parang katapusan na nga nila dito sa loob ng ating double dungeon. Dito nagwawakas ang ating episode number 9 mga idol. Abangan natin ang napipintong katapusan ng ating double dungeon episode sa ngayon.